Last week po, pinag-usapan po natin ang kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa cross. Though hindi na tayo nagpunta sa mga detalye. Dahil ang mahalaga po, gaya nga ng lagi nating binabanggit, isinulat po ito ni John para sa lahat ng mga makakabasa ay magkaroon sila ng pananampalataya ng Panginoong Hesus, ang Kristo, na siya ang anak ng Diyos at ang lahat ng sa Kanya isasampalataya ay may buhay. Buhay na walang hanggan. Okay? Last week, pinag-usapan natin na si Jesus Christ po, inialay ang kanyang buhay sa krus. Hindi po siya pinatay. Take note po, ano? Wala pong kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Dapat alam natin to mga kapatid. Kusang ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Sabi niya, may kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan din akong muli itong kunin. So yung kanyang pagkakamatay doon sa krus, kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. He willingly gave His life. Walang kapangyarihan ng kamatayan sa ating Panginoon. Pero ibinigay niya ang kanyang buhay para matubos niya tayo. Sa kanyang kamatayan sa krus, doon tayo nag-ending last week, ay sinigaw ng Panginoon, naganap na. It is paid. Tetelestai, sabi niya. At pagkatapos noon, siyempre, nung nalagutan na siya ng hininga, namatay na ang Panginoon, inilibing po siya. Okay? Inilibing siya malapit doon sa isang libingan na pag-aari ng isang naging alagad, naging tagasunod ng Panginoong Hesus. Dahil sa kagustuhan nila na bago umabot yung Pasko, ay maialis na yung mga nakabitin na katawan doon sa cross. Mailibing na. Panginoong Hesus po ay nilibing pagkatapos niyang mamatay doon sa cross, pero hindi po siya nanatiling patay. Ito po yung pundasyon ng pananampalataya nating mga Kristiyano. Na ang ating Panginoong Hesus na sinasampalatayanan natin, ang ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, na pinanaligan natin, pinagkatiwalaan natin ang ating buhay at kaluluwa, ay hindi nanatiling patay. Siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw. Kaya nga po tayo mga Kristiyano, mas pinili po natin ang araw ng pagsamba sa araw ng linggo. Bilang pag-alala, ang ating Panginoong Hesus po ay muling nabuhay sa unang araw ng isang linggo. Itong ating pagtitipon po, ito yung unang araw ng isang linggo, yung Sunday. Tapos yung mga susunod na araw, andyan na po na mararanasan natin ang katapatan, kabutihan, pag-iingat, at gayon din may mga pagsubok. Pero at the end of the week, uumpisahan pa rin natin ang ating mga buhay ng pagsamba sa Panginoon. Lagi ko pong inuulit to mga kapatid, no? Sa kasaysayan po ng sangkatauhan o ng sanlibutan o sa kasaysayan ng lahat, tatlong bagay po ang pinakamaganda, pinakaimportante, pinakamakabuluhang nangyari. Ulitin ko, sa kasaysayan. Una, mahal tayo ng Diyos. Makasalanan tayo, hindi tayo karapat-dapat, pero mahal tayo ng Diyos, gusto niya tayong maisama doon sa kanyang kaharian. Gusto niya maligtas tayo. Kaya ang unang nangyari, ang anak ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak, ay nagkatawang tao. Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao para magkaroon siya ng dugo, ng katawan, ng laman. Ito yung una. Pangalawang pangyayari ay ang anak ng Diyos na nagkatawang tao ay inialay ang kanyang sarili doon sa cross para sa isang dahilan, iligtas ang mga makasalanan na mga naliligaw. Bayaran ang kasalanan natin. Yun yung pangalawa. Namatay siya doon sa cross to pay the penalty of our sins. Pangatlong pinakamagandang nangyari, walang kabuluhan yung kanyang kamatayan sa cross na yon kung hindi naganap itong pangatlo. Una, ang anak ng Diyos nagkatawang tao. Pangalawa, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao dahil iniibig niya tayo, inialay niya ang kanyang buhay doon sa cross. At ang pangatlo, itong anak ng Diyos na umibig sa atin ay muling nabuhay
sa ikatlong araw. Napagtagumpayan niya ang kamatayan at ang katuparan ng lahat ng kanyang pangako sa atin. Dahil ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na pag-asa nating lahat, ay hindi na nanatiling patay, kundi siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw. At ito ang nilalaman ng mensahe sa araw na ito. Sa John chapter 20, na ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Madilim-dilim pa ng unang araw ng isang linggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, may kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya dinala. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga mamahaling tela. Okay. Sabi dito, madaling araw pa, madilim-dilim pa ng unang araw. Yun nga yung madaling araw ng Sunday. At si Mary Magdalene po, yung isang makasalanan na nasumpungan din ng biyaya ng Panginoon, dahil sa pagmamahal po niya sa Panginoong Hesus, nung siya po, ang Panginoong Hesus ay namatay, doon pumunta po siya sa libingan upang mag-alay ng kasi po may nilalagay po sila para yung sa panahon kasi natin formalin di ba? Noong panahon po nila may mga spices, may mga ginagawa po sila sa bangkay. Okay? Ngunit nadatnan niya po na yung libingan po, kasi ang libingan po noon parang kuweba, hukay sa bato at ito po ay may bilog na bato na pangharang, pantakip doon sa pinto. Pagdating niya po sa libingan, wala na yung bato. Naialis na doon sa harang at pagsilip niya, wala po doon ang katawan ng Panginoong Hesus. Okay? Kasi po ang Panginoong Hesus nung namatay sa cross, pag binaba siya, binalot po siya sa tela, sa mga linen cloth. Bukod yung balot sa katawan, bukod yung balot sa ulo. Pero wala na po doon ang katawan ng Panginoong Hesus. Kaya po siya ay labis na nalungkot. Verse 6. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama sa mga mamahaling tela, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangan na muling mabuhay ayon sa kasulatan. At umuwi ang mga alagad. So, nung nakita ni Mary Magdalene at ng kanyang mga kasama na ang Panginoong Hesus, ang kanyang katawan ay wala doon sa libingan, sinabi niya kay Peter. Ito nga si Peter at si John, nagtatatakbo sila papunta doon sa libingan. Nauna si John, mas mabilis siguro siya tumakbo. Naunahan niya si Peter, pero hindi muna siya pumasok. Pero kita na po, mula sa labas, na wala nga pong katawan. Okay? Tapos nang dumating si Peter, dire-diretso po siya sa loob. Ang nadatnan po nila ay tela na lang. Kung ano yung pinambalot sa ating Panginoong Hesus. Sabi, nakabukod yung telang ipinambalot sa katawan, mga mamahaling tela, at nakabukod yung pinambalot sa kanyang ulo. Sa case po ng ating Panginoong Hesus, yun po yung pinangbalot sa kanyang katawan ng dadatnan nila. At sa may pambalot sa kanyang ulo, sabi, panyo. Ito raw po ay nakatiklop. Verse 11. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Nang yumuko siya at sumilip sa loob, may nakita siyang dalawang anghel. So kanina, nung tinignan nila, nung nandun sila Peter, kasi umalis na sila, pagkatapos nilang makita, tumingin pa rin si Maria, sumilip sa loob, at nakita niya may dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Kaya ang isa sa gawing ulunan at ang isa naman ay sa paanan. Tinanong nila si Maria, babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, may kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala. Tumatangis po si Mary Magdalene dahil ang katawan ng Panginoon ay nawawala. Hindi nila alam kung saan napunta, kung anong nangyari. 14.
Pagkasabi nito, napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit, hindi niya inakalang si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria, ang kausap niya hardinero. Sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya." Sinasabi niya, "Kung kayo po ang kumuha sa bangkay ng aking Panginoon, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan niyo siya dinala at kukunin ko." Sabi niya, napakamasidhi ng damdamin ni Maria. Siya na ang kukuha ng bangkay. Kung saan daw man dinala nung hardinero yung katawan ni Jesus Christ, kukunin niya. Ganun po yung pagmamahal niya sa Panginoon. No? Kung sinabi niya kung saan niyo po dinala, kukunin ko. Ngayon nagsalita yung lalaki, kanyang kausap. Maria! Narinig niya yung tinig, yung pagkakatawag sa kanyang pangalan. Sabi ni Jesus, "Maria!" Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni!" Na ang ibig sabihin ay guro. So, na-recognize po niya yung boses na nagsabi sa kanya ng Maria. Okay? Sabi niya, "Guro!" Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama na inyong Ama, sa aking Diyos na inyong Diyos." Si Maria po, nagdadalamhati siya kasi nawawala, tumatangis siya, nawawala yung katawan ng Panginoon. Tinatanong niya yung mga nakikita niya, nasaan ba ang katawan ng Panginoon? Ako kukuha. Nag-aalala siya, nalulungkot. Iba-iba siguro ang nararamdaman niya ng mga sandali na yun. Dahil nawawala ang Panginoon. Okay? Ang kagandahan nito, nung kausap niya yung akala niyang hardinero, nung nagsalita ang Panginoong Hesus ng Maria, nakilala niya. Alam niyo, ganyan po yung larawan ng description ni Jesus Christ. Nung tinuro ng Panginoong Hesus bilang siya yung mabuting pastol, sabi niya, "I am the good shepherd. Nakikilala ng mga tupa ko ang aking tinig." Ganun po yung larawan ng pagkakasabi ng Panginoong Hesus kay Mary Magdalene na Maria, hindi niya ma-recognize kung sino yung nakatayo. Sino yung kausap niya. Pero nung sinabing Maria, alam niya na ang Panginoong Hesus yung kanyang kausap. Alam niyo, may napanood po akong video, no, sa New Zealand yata or sa Israel. May mga turista. Nakikita nila yung napakadaming tupa sa isang malaking kulungan. Lahat sila nag-a-attempt kunin yung atensyon ng mga tupa. Kung ano-ano ginagawa nilang sound to get the attention ng mga tupa. Pero hindi, mga tupa lang yung ginagawa. Nakasubsob lang, kaya ng damo. Kaya nagtatawanan sila kasi walang pumapansin sa kanila. Inoobserbahan lang sila nung may-ari ng mga tupa. Pero nung yung may-ari na ng tupa ang sumigaw, isa lang ang sinigaw niya. Puntahan, lapitan ngayon yung mga tupa. Patunay niya, nung sinabi ng Panginoong Hesus, "Kilala ng aking mga tupa ang aking tinig." Literal po kasi ganun talaga yung mga tupa. Kung sino yung nagpapakain sa kanila, sino yung nag-iingat sa kanila, alam nila yung boses. Kaya si Maria, nung marinig niya na sinabi ng Panginoong Hesus, "Maria!" alam niya na ito ang ating Panginoong Hesus. Kaya si Maria ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon." At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Hesus. Kinagabihan ng araw na yon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot sa mga Hudyo. So, yung mga alagad po ay nagkakatipon sa isang silid o sa isang bahay. At syempre, dahil nga daw sa takot sa mga Hudyo, sa mga religious leaders, sa mga taong nagpapatay sa Panginoong Hesus, nakalaki yung bahay, nakalaki yung kanilang pinagtitipunan. Okay? Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa sila. Sinabi naman ni Jesus, verse 21, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo.
At patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan, ang pinatawad ninyo ay pinatawad nga. Subalit ang hindi ninyo pinatawad ay hindi nga patatawarin. Ngunit si Tomas, sa 24, na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 apostol, ay wala roon nung nagpakita ang Panginoong Hesus sa mga alagad. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Kasi nagpakita siya sa mga alagad. No? Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala. Hanggat hindi ko nakikita at mahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggat hindi ko na isusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon, at pati na rin sa kanyang tagiliran. Ito po ang kondisyon. Yung mga ibang alagad, nagpakita na pong personal si Jesus Christ to show them na siya'y muling nabuhay. Merong isang alagad na wala ng mga sandali na yon, kaya ang sabi nila sa kanya, uy, nagpakita na sa amin ng Panginoon, nakita namin siya na siya'y muling nabuhay. Hindi ako maniwala! Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita yung kanyang mga sugat. Hanggat hindi ko na ipapasok yung aking daliri sa butas ng pinagpakuan sa kanyang mga kamay. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Di ba tandaan nyo, nung nakaraan, sinibat ang tagiliran ng Panginoong Hesus. Hindi siya binalian ng buto, pero sinaksak naman siya ng sibat, kung saan tinamaan yung kanyang puso, lumabas ang dugo, at pagkatapos nun na itubig. Wala po si Tomas noon, nung ang Panginoong Hesus ay pinapako sa krus. Pero nalaman niya, siyempre, usap-usap tayo naman, no? Pero sabi niya, hindi ako maniniwala na siya'y muling nabuhay, na siya'y narito, hanggat di ko na ipapasok yung aking daliri sa butas ng pinagpakuan at yung aking kamay doon sa pinagsaksakan ng sibat. Doon lang ako maniniwala pag nakita ko na yan. Okay? Makalipas ang isang linggo, muling nagkakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. At that time, kasama na nila si Tomas. Nakasara pa rin ang mga pinto dahil sa kanilang takot. Pero alam niyo, sa kabila ng mga pagkakataon na kahit sarado ang pintuan na kanilang pinagtitipunan, nagagawa pa rin ng Panginoon na siya ay makapasok. Nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. By the way, mga kapatid, take note. Si Jesus Christ po, nung muli na po siyang nabuhay sa ikatlong araw, yung katawan na tinataglay ng Panginoon, hindi na po yung katawan na katulad ng meron tayo. Ang tawag po doon sa katawan na tinataglay niya nang muli siyang nabuhay ay ang glorified body. Katawang panglangit. Hindi na namamatay, hindi na nabubulok. Yun din po ang katawan na inaasahan natin sa muling pagparito ng Panginoon na tayong lahat na sumasampalataya sa Kanya. Hindi na itong katawan na ito na tumatanda, nagkakasakit, namamatay, nabubulok. Hindi na ito. Ang katawang ibibigay sa atin ng Panginoon, hindi namamatay, hindi nabubulok, katawang panglangit. Okay? Ang Panginoong Hesus, taglay niya po yung katawan na yon nang muli siyang nabuhay at nagpakita sa mga alagad. Sabi, nakalak ang pinto. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Pero walang imposible sa Panginoon. Baka nga yung katawang panglangit na yun, nakakatagos sa pader. Hindi natin alam. Pero isang maganda doon, nakaka-excite dahil itong katawan natin na to papalitan ng katawang panglangit. Yung mga nararamdaman natin sa balakang natin pag yumuko tayo na hindi ka na halos makabalik sa sakit, wala na lahat yan. Kung ano man yung iniinda mong sakit at hirap sa katawan mo na to, may katapusan yan. Yung pag-asa natin na ginagayak ng Panginoon yung ating katawang panglangit, ito po yung napakagandang pag-asa. Isa po sa napakagandang pag-asa at pangako ng Diyos sa lahat ng sa Kanya ay sumasampalataya. So babalik po tayo, no? Nakalak ang pinto, nagkakatipon sila, pero nagawa ng Panginoong Hesus na pumasok at binati sila na sumainyo ang kapayapaan. Pinuntahan niya, nilapitan niya siguro, parang ito si Tomas, ito yung ayaw maniwala. Nga, Tomas. Ganun, no? Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan. Sa halip,
maniwala ka. Hindi naman sinabi nito pa, sige nga, try ko nga kung papasok ang daliri ko. Pahawak nga po kung talagang, hindi. The moment na nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya, na muling nabuhay na, ang sagot niya, ang sabi niya, Panginoon ko, Diyos ko. Alam niyo po, may aral dito sa buhay ni Tomas, sa kanyang pag-aalinlangan. Kasi ang Panginoong Hesus po, nang siya'y muling nabuhay, isa po sa kanyang ginawa talaga ay nagpakita po siya sa mga alagad. Patunay na siya'y muling nabuhay. Isa pang dahilan kung bakit ang libingan ay wala na po ang bato sa takip. Hindi sinasabi yun para makalabas po siya. Inalis ang bato sa takip ng libingan to show the people na wala ng bangkay sa libingan na yon. Dahil ang bangkay na inilibing doon ay muli nang nabuhay. At ang kanilang nakita na lamang ay ang telang ipinambalot sa kanyang katawan at ulo. Alam niyo po kasi ang gustong palabasin ng mga galit kay Jesus Christ, gusto nilang pasinungalingan yung kanyang muling pagkabuhay, gumagawa sila at gagawa sila ng istorya. Sasabihin nila, ninakaw ang katawan ni Jesus para palabasin ng mga alagad niya na siya'y muling nabuhay. Kaya ang dami nga po nilang ginawa eh. Alam niyo nung sa ibang kay Matthew yata sa sinulat ni Matthew, no? Kasi ulitin ko si John, hindi na siya masyado nagdetalye. Okay? Pero dun sa account ni Matthew, yung mga nagpapatay sa Panginoong Hesus, mga nagpadakip sa kanya, mga galit sa kanya, nagpalagay pa po ng bantay dun sa libingan. 16 na sundalo po yun. Nakawal ng mga Romano, 16. Kasi sabi nila, yung si Jesus na yan, sabi niya, kapag namatay siya, muli siyang mabubuhay sa ikatlong araw. Kaya ang gawin nyo, pabantayan nyo yung libingan. So yung bato, nilagyan na ng lubid at meron pang selyo ng gobernador. Tapos, meron pang 16 na bantay. Yung 16 na bantay na hindi makakatulog yun. Kasi kung may matutulog, manhalin-hinan sila. So talagang walang oras na walang bantay. Okay? Kasi gusto nilang patunayan na si Jesus Christ ay talagang patay na, mananatili sa libingan. Okay? Pero may pangyayari po na gaya nga sinasabi ko, wala dito sa John, pero makikita natin sa Mateo, sa Marcos at sa Lucas na patunay na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Kasi gusto nilang sabihin, si Jesus ninakaw ng mga alagad niya yung katawan kaya nawala sa libingan. Ikaw ba naman magnanakaw ka ng katawan ng bangkay, aalisin mo yung balot? Kasi aayos mo pa ng maayos yung pagkakabalot? Siyempre hindi. Kung nanakawin mo yung bangkay, kung ano yan, bibit-bitin mo na yan. Pero hindi, ang nakita nila sa libingan ay ang pinangbalot. At kumbaga nakahulma pa yung katawan ng pagkakabalot. Ibig sabihin, lumabas po doon sa balot na yon, sa pagkakabalot na yon, sa tela na yon, ang katawan ng Panginoong Hesus nung siya ay muling nabuhay. Okay? Dito si Tomas, hindi po siya makapaniwala na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Pero, alam niyo po, sa 3 years na ministry ni Jesus Christ, kasama yung 12 alagad, ilang beses niyang binanggit na siya'y mamamatay at siya'y muling mabubuhay. Sinabi niya, hindi naman niya sinikret sa kanila yun eh. Pinahayag niya yun. Ultimo yung sinabi niya, sige, gibahin niyo itong templo na ito. Sa loob ng 3 araw, muli ko itong itatayo. Ang tinutukoy niya yung kanyang sarili. At sinabi din niya sa account ni Luke, na siya'y kinakailangang mamatay, ngunit siya'y mabubuhay sa 3 araw. Pero alam niyo, parang, ganun yung mga alagad eh. Para masasabi natin, bakit parang hindi sila nagpe-pay attention sa mga sinabi ni Christ? Pero ganun din naman po tayo. Diba? Niniwala kayo? May ganun din tayo sa buhay natin. Huwag natin pintasan yung mga apostol. Unang-una, kaya po sila ganun, wala pa sa kanila ang banal na spirito. Okay? Tayo po, kapag nangusap po sa atin ang salita ng Panginoon, kumilos ang Diyos sa buhay natin, meron tayong banal na spirito na gumagabay at pumapatnubay sa atin. Sa kanila po nun, wala pa. Okay? Kaya bakit sabihin mo, si Peter, napakatapang na sinasabi, Panginoon, mamamatay ako para sa iyo. O, ano nangyari? Nagkasubukan. 3 beses niyang itinatwa. Nakilala niya ang Panginoon o kasama niya ang Panginoon. Napipintasan si Peter. Pero ang katotohanan nun kasi, wala pa siyang banal na spirito. Pero nung tinanggap ng mga alagad ang banal na spirito, ganun na lang yung kanilang tapang. Ganun na lang yung kanilang lakas ng loob na ipahayag ang Panginoon.
Kasi aral din po sa atin lahat eh. Sa sarili mong kakayanan, sa sarili mong abilidad o kapasidad, wala kang magagawa. Pero sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa sa iyo, nang ikay sumampalataya sa Panginoong Hesus, pinanahanan ka ng banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ang ipinangako ng Diyos na magiging gabay, patnubay at ang iyong mga aliw. Dahil hindi po madali ang buhay ng isang sumampalataya kay Jesus Christ. Pero, sabi niya, hindi ko kayo hahayaan na maging parang mga ulila. Ang banal na Espiritu ay darating sa inyo. Siya ang inyong magiging patnubay. Okay? Si Tomas, nag-aalinlangan siya, hindi siya niniwala. Kasi totoo naman, hindi ganun kadali. Ano ang kasanayan ng tao? To see is to believe. Pero sa panahon na to, ang kinakailangan, maniwala ka, makikita mo. Ganon, di ba? Maniwala ka at nakikita mo. Pero ang nakasanayan talaga natin, di ako maniniwala. Patay si Tomas. Di ako maniniwala hanggang di ko nakikita. So sa atin po, nakasanayan natin, to see is to believe. Maniniwala lang ako kung makikita ko na. Parang si Tomas. Okay? Pero ang kinakailangan, kaya nga po ang sinasabi ng salita ng Panginoon, na kailangan natin ay may pananampalataya. Anong sabi sa Hebrews 11? Basahin natin, no? Hebrews 11:1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Positive ka. Alam mo, mangyayari yung iyong inaasahan. Wala ka pang ebidensya na mangyayari ito. Pero positive ka. Kasi nananalig ka, nagtitiwala, nananampalataya ka. Okay? Si Tomas, parang tayo, hindi tayo makapaniwala hanggat di natin nakikita. Sa panahon po natin ngayon, napakaraming tao po na napakinggan na po ang mabuting balita ng kaligtasan. Maraming mga tao sinasabi namin, naniniwala kami. Sabi ng mga ibang tao, naniniwala kami sa Bible, yan ang salita ng Diyos. Pero, kapag sinabi mo naman sa kanila yung nilalaman ng salita ng Diyos, ayaw naman nilang paniwalaan. Saan sila mas nagtitiwala? Sa kaya nilang gawin. Sa sarili nilang paniniwala. Hindi sa sinasabi ng salita ng Diyos. Alam niyo tawag doon? Kaya ayaw nilang maniwala? Pride. Masyadong ma-pride. Mas nagtitiwala sa sarili kaysa sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Halimbawa, kay Tomas, yung mga kasama niya ng alagad ang nagsasabi, Tomas, nakita namin ang Panginoon. Tomas, nagpakita sa amin ang Panginoon. Basta hindi ako maniniwala, hindi ko nakikita yung kanyang mga sugat. Ibig sabihin, sinungaling ba yung mga kasama niya na apostol na itinalaga, pinili ng Panginoong Hesus? Hindi. Pero hindi siya makuwang mamaniwala. Maniniwala lang ako pag nakita ko na yung butas. Kaya nung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, nilapitan siya, sige, ito na nga yung butas, ayaw maniwala eh. Huwag ka nang mag-alinlangan, sabi ng Panginoong Hesus sa kanya. Bagkus, maniwala ka. Sa panahon po natin, ganyan pa rin ang kalagayan ng mundo. Kasi kung totoo na yung mga nakapakinig na nagustuhan nila yung mensahe ng Biblia, ang lahat po ng Christian Church punong-puno ng tao. Kung naniniwala sila. Kaya lang hindi eh. Kaya nga minsan kahit na nasa loob na, umaalis pa. Kasi hindi nila makakuha, hindi matanggap nila yung mga sinasabi ng salita ng Diyos. Mas nakadepende sa alam nilang mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, kasi nung sinabi niya, nung pinakita ng sugat, Panginoon ko, Diyos ko. Hindi po nagulat lang si Tomas. Pagpapahayag niya kung sino si Jesus. Nung napatunayan niya na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Sinabi ngayon sa kanya ng Panginoon, 29. Naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Totoo naman, naniwala naman siya talaga dahil nakita niya. Ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga nakakita kahit hindi. Mapalad ang mga naniwala kahit hindi nila ako nakita. So sa verse 30 po, sabi dito ni John, marami pang himala na ginawa ang Panginoong Hesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi na nakasulat dito.
Yung sinasabi niya marami pang ginawa ang Panginoon, mababasa natin niya sa Matthew, mababasa natin sa Mark, mababasa natin sa Luke. At ang ibang mga sulat ng mga apostol, binanggit nila yung mga ginawa ng Panginoong Hesus na hindi nakasulat dito sa John. Kasi ang layunin talaga ni John, bakit nga isinulat ito? Para sa verse 31 na lagi po nating pinapaalala sa bawat isa, ba't tayo nag-aaral ng Book of John? Sabi dito, ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Sabi ng Panginoong Hesus kay Tomas, naniniwala ka ba dahil nakita mo lang ako? Napakapalad daw po ng taong naniwala kahit hindi siya nakita. Alam niyo, tawag sa atin, kung lahat tayo na naririto ay may tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus, alam mo tawag sa atin? Mapalad. We are blessed. Narinig ba natin ang Panginoong Hesus literal? Nakita ba natin ang Panginoong Hesus na literal? Hindi niya nga tayo direktang kinausap eh. Pero, naniwala tayo. Nanindigan tayo na may Diyos na nagmahal sa atin, naniniwala tayo na may nagligtas sa atin. Dahil hindi natin kayang iligtas ang sarili natin sa kapahamakan dahil sa kasalanan natin. Pero naniniwala tayo na merong tumubos sa atin. At ito'y walang iba. Nag-iisa lamang po ang only begotten Son of God. Yan yung pinaniniwalaan natin. Hindi natin siya nakita, hindi natin siya narinig, pero ang pinaniniwalaan natin, yung sinasabi ng kanyang mga salita. Yan yung pinangahawakan nating mga katotohanan. Kaya alam nyo, sabi ko nga, ang tawag po sa atin ay, we are blessed. Kasi naniwala tayo kahit hindi natin nakita or narinig man. Pinanghawakan natin. 2,000 years ago nangyari yun, yung pagkapako sa krus. Walang ebidensya ng pictures or videos to prove na meron talagang ipinako sa krus na ang pangalan ay Jesus. At yung kanyang pagkapako sa krus na yun ay para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Wala tayong ebidensya dyan. Pero ang ebidensya natin, yung sinasabi ng salita ng Diyos at yung mga physical evidence na ang anak ng Diyos na namatay doon sa krus to save us, to pay the penalty of our sins, ay hindi na natiling patay. The physical evidence, ano yung physical evidence? Walang laman ang libingan. Nagpakita siyang buhay sa kanyang mga alagad. At sinabi ni Paul, there is one instance na ang Panginoong Yesus ay nagpakita sa 500 katao to prove na siya'y muling nabuhay. Iyan po, kahit hindi natin siya inabutan. Kasi ang Panginoong Yesus po, nung muli siyang nabuhay, 40 days po ang kanyang ginugol to show the people na siya'y muling nabuhay. At ang kanyang mga instructions sa kanyang mga alagad bago niya iwan. 40 days po. Si Jesus Christ lang po ang dumanas niyan. Tayo po, pag namatay tayo, wala na po tayong 40 days ka nananatili sa lupa. Hindi po totoo yun. Ang sabi sa Hebreo, itinakda sa tao ng minsanan siyang mamamatay pagtapos ng paghukom. Hindi sinabing, itinakda sa tao minsan ang mamamatay at 40 days munang pakalat-kalat ang kanyang kaluluwa sa lupa. Hindi ganun. Yung itinuro sa atin na 40 days na yan, tradisyon lang po yan. Walang katotohanan yan. Okay? Kung isa sa atin dito mamamatay, sa oras na siya'y mamatay na siya'y may pananampalataya sa Panginoon, pupunta na siya sa piling ng Panginoon. Ang kanyang kaluluwa ay nasa langit. Hindi po totoo yung pag-alagala, pakalat-kalat yung kaluluwa sa loob ng 40 araw. Si Jesus Christ lang po ang nanatili ng 40 days, pero siya nanatili ng 40 days, muli na po siyang nabuhay nun. Muli siyang buhay, hindi siya parang zombie or espiritu lang, gaya na sinasabi ng ibang mga kulto. Na siya'y muling nabuhay daw, pero espiritu lang daw, hindi. Katawan. Kumain nga siya eh. Hinawakan nga ni Tomas eh. Diba? Iyan po yung napakagandang kalagayan natin na naniniwala tayo kahit hindi natin nakita. Okay? Dahil nga layunin nung sumulat, para ang lahat ng mga nakabasa ay manampalataya na siya ang tagapagligtas. Okay? So yung mga stages na pinagdaanan po ng mga alagad, at saka siguro tayo din, maaaring kinakailangan mo muna talagang maghanap ng ebidensya. Baka naman kasi prank lang yan.
Noong panahon na yun, wala pa namang prank-prank eh, no? No? Nauto ka namin, Tomas. Hindi naman talaga nagpakita ang Panginoon. Wala namang ganun eh. Si Peter tsaka si John, nung sinabi ni Mary Magdalene, wala doon ang katawan ng Panginoon. Talaga? Ba't wala doon kaya? Siguro natupad na yung sinabi niya muli siya mabubuhay. Hindi naman ganun nangyari eh. Nung sinabi ni Maria, takbo sila, pumunta sila, to check talagang wala doon ang katawan ng Panginoon sa libingan. Diba? Ano sila ng ebidensya. Ngayon, kailan lang nila tinanggap yung muling pagkabuhay ng Panginoon? Nung nakita na nila na siya'y totoong muling nabuhay. Tayo, ulitin ko, pinagpala, we are blessed. Kasi ang pinaniniwalaan natin, hindi lamang po siya namatay sa cross, hindi lamang po siya nalibing, kundi kasama sa pinananampalatayaan natin na ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Hindi po tayo kasama doon sa pinagpakitaan niya ng 40 days na yon, na naririto siya. Pero naniniwala tayo dahil ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya napakapalad natin, we are blessed. Okay? Ngayon, kung tinatanggap mo na yung katotohanan na yan, kahit hindi mo nakita, hindi mo narinig ang Panginoong Hesus mismo, tinatanggap mo yung katotohanan na yan, sumasampalataya ka, then talaga ito, maikukumit mo yung buhay mo sa Panginoon. Nanaisin mo lamang na mapapurihan ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng iyong buhay, mapaglingkuran siya sa anumang paraan na kaya mo, na ipinapahintulot ng Diyos, kasi ganyan ay magiging desire mo kapag sinasampalatayanan mo ang Panginoon. Mamumuhay ka ng sumusunod sa kanyang kalooban. Mamumuhay ka ng may kagalakan dahil ang Diyos na iyong pinagkatiwalaan ay hindi na natiling patay, kundi muling nabuhay sa ikatlong araw. At hindi na muling mamamatay pa kailanman. Asan siya ngayon? Nandoon sa piling ng Ama at hinahanda ang ating tutuluyan. Ang iba sa atin, nauna na. Si Maymay, nauna na sa atin. Si Ate Lori, nauna na sa atin. Malungkot tayo, hindi na natin sila kasama. Pero napakaganda ng kanilang kalagayan dahil nakamtan nila yung pangako ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya. Inaaliw sila ngayon doon sa piling ng Panginoon. Tayo, andito pa tayo. Pero yun din ang pag-asa na pinangahawakan natin. Anumang oras. Dahil ang ating Diyos na pinagkatiwalaan ay Diyos na buhay. Tunay at nag-iisang buhay na Diyos ang mayroon tayo. Okay? Kaya, ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoon, walang ibang ninais yan, kundi mapaglingkuran siya. Kundi mapapurihan siya. Kundi mamuhay ng may kabanalan ayon sa kanyang kalooban. Ano sabi ng salita ng Diyos? Magpakabanal kayo dahil ang Diyos ay banal. Hindi sinabi ng Bible na magpakarelihiyoso kayo dahil ang Diyos ay relihiyoso. Hindi. Magpakabanal. Kasi pag nagpakarelihiyoso ka, para kang yung mga tao na yun na naghangad na mapatay si Kristo. Kasi biruin mo, hindi na bali sa kanila na mamatay si Jesus, basta masunod yung kanilang tradisyon. Yung paralisadong pinagaling ni Jesus, 38 taon na paralisado, pinagaling niya, hindi sila natutuwa. Kasi nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Yan ang mga relihiyoso. Pero kung banal ka, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, namumuhay ka ng may kabanalan, namumuhay ka na sinusunod mo yung alam mong gusto ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Okay? Kaya alam niyo po, ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano lamang po, ang may pananampalataya or may pinaniniwalaang tunay na Diyos, na yung kanyang pinaniniwalaang tunay na Diyos ay nagkatawang tao at literal na namatay para sa kanyang kasalanan at literal na muling nabuhay para tuparin ang lahat ng kanyang ipinangako. Kristyanismo lamang po ang ganyan. Dahil yung iba, hindi nila alam kung totoo yung kanilang naging Diyos. Kung meron man silang mga ginos na tao, itong mga tao na ito, nung namatay, ay nanatiling patay. Marami silang mga sistema, marami silang pinaniniwalaan, marami silang mga seremonya, pero tayo, anong pinangahawakan natin sa mga salita ng Panginoon? Yung katuparan nito ay dahil sa natapos na gawa ng Panginoong Hesus sa kanyang biyaya. Hindi sa kung anong magagawa natin.
kundi sa natapos at perpektong ginawa lamang ng Panginoong Hesus. Kasi yung iba, ang sinasabi, gawin mo to, gawin mo yan, ganitong gawin mo, ganyan, ganyan. No! Tayo, nakadepende tayo sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya nga lagi natin ginagamit yung word na biyaya. Okay? Libreng kaloob ng Diyos. Wala tayong bahagi. Tinanggap lang natin kahit hindi natin deserve. Kaya ulitin ko, napakapalad po natin. Sabi ng Panginoon, naniwala ka kahit hindi mo nakita. Ito po yung epekto at bunga ng ating ng muling pagkabuhay ng Diyos. Dahil kung ating pong Panginoong Hesus na ating sinasamba ay nanatiling patay, walang kwenta po yung mga pinagagagawa natin. Pero salamat dahil ang Diyos na ating pinagkatiwalaan, muling nabuhay, ito ang pundasyon ng ating pananampalataya.